Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-18 ng Disyembre taong 2014. Simula po ng pagbabago, simula po ng pagtaak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Sa ngalan po ni Snow Badwa, ako po si Dennis Principe at ito ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Mga top sports officials ng bansa, kumpiyansang makakabawi ang Team Philippines sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. International boxing promoter Sammy Jeloani, naniniwalang nag-improve ang performance ni Jonriel Casimero sa pagpapalit ng trainer. Willie Miller led Siargao Legends, kumopo ng kauna-unahang titulo sa Delhi Cup sa Marikina City. Road Bike Philippines Continental Team, puspusan ang preparasyon para sa pagsabak sa dalawang major cycling races sa susunod na taon. Memphis Grizzlies, nagsalansan ng 6 na magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Four-time NBA All-Star point guard Rajon Rondo, hinahanapan ng destinasyon ng Boston Celtics. At Liverpool Reds, pasok sa semifinal ng League Cup. Yan po ay mga headlines pa lamang, detalye mga nagumusok na sports balita. Narito na. Tayo rin po ay live na naririnig sa Sports Radio 918. Top 5 finish ang inaasinta ng mga top sports officials ng bansa sa Southeast Asian Games sa susunod na taon. Ito'y matapos na makapagbalangkas sila ng plano para sa bubuing SEA Games bound Team Philippines. Ang kabuang detalye, ihatid ni Ms. Arian Malyari. Buo ang tiwala ng mga top sports leaders ng bansa na makakayang bumalik sa top 5 ng Team Philippines sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Ito'y kahit pa inaasahang madedehado ang mga national athletes sa inilatag na kalendaryo ng host country para sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. It all depends. That's why I think the PSC will bring in group recommended by the Olympic Council of Asia to do an assessment of our athletes. We do it ourselves. So between the assessment of the Olympic Council of Asia or the assessment, we will be really slowly selecting the athletes that will go to the SEA Games. Inaayos namin yung mga 2015 na SEA Games natin para maayos makauwi ng maraming medalya para sa Pilipinas. Yan ang meeting namin. Samantala, nananalangin naman si POC President Jose Cuanco Jr. na sana'y mabigyan ng mas malaking pondo ang PSC para makasabay ng husto ang mga national athletes sa mga major international competitions. Singapore's budget is 7 billion a year. That is their budget. 7 billion pesos. But compared to us, we are with 10% of the budget. Well, mas naman lamang sana, just to implement the law the way it should be implemented, would help a lot. Because they're only giving us 50% of what the law says. Sa nakalipas sa 3 edisyon ng SEA Games, bigo ang Pilipinas na makapasok sa top 5 ng overall medal standings. Malayong-malayo sa ating top podium finish noong 2005 meet. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang inilatag na ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP ang plano para sa 2015 season. Ito'y matapos na matagumpay ng staging ng 4-day National Juniors Table Tennis Selection kahapon. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Kumpleto na ang National Juniors Table Tennis Team na sasabak sa mga paparating na international competitions. Sa pagtatapos ng National Junior Selection sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila kahapon,
18 kalalakihan at kababaihan ang nangibabaw sa 12 under, 14 under at 17 under categories. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Table Tennis Association of the Philippines President Ting Ledesma sa kakayahan ng mga bagong national racket builders na mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga future international meets. Nakikita ko po ang mga kagalingan ng mga manlarong table tennis ay hindi lang po sa Manila or Luzon ang namamayagpag, kundi buong bansa po nandun po yung mga magagaling nating manlalaro. They are considered junior national player na natin ngayon. Yan nga lang nakatira po sila sa mga probinsya. So TATAP will continue to support them in terms of equipment and also pagdating sa international exposure, alagaan po namin sila. Ibinalita rin ni Ledesma na nakalatag na ang kanilang plano para sa susunod na taon. We are doing summer training camp for 2015 April, making the second GAC World Tour Philippine Open at Subic Bay Convention Center this coming May 27 to May 31, 2015. It is a world tour. This is a part of our promotion in our table tennis here in our country, and I'm sure na masisiyahan po kayo sa pagpapanood ng mga world-class players here in our country. Abangan nyo lang at we will always promote the sport in our best, and syempre pararamihin namin mga manlaro ng table tennis sa buong Pilipinas. Sa ngayon ay regular na nagsasagawa ng torneo ang TATAP bilang bahagi ng kanilang misyon na maiangat ang popularidad at kalidad ng table tennis sa bansa. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, naniniwala si international boxing promoter Sammy Heloani na pagpapalit ng trainer ang naging susi ng panalo ni Pinoy flyweight contender John Riel Casimiro kontra Mexican rival Armando Santos noong linggo. At narito ang aking report. Pinuri ni international promoter Sammy Heloani ang determinasyon ni former world champion John Riel Casimiro na pag-ibayuhin pa ang development ng kanyang skills. Ayon kay Heloani, mismong si Casimiro ang humiling na magkaroon ng pagbabago sa kanyang trainer upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa boxing. Para sa kanyang huling laban, pinalitan ng Team Casimiro si Pingping Tepura at kinuha si June Agravio na trainer naman ni dating world champion Marvin Sonsona. Oh, you want in Manila? O sige, sir, nandun ako. Okay, I talk to Agravio, everything is set, nandun kay Sadya. Kay Gampor Raula, doon ka Titiras, and on, kanilang gym. Then, we will program yung training 45 days lang. Ako, in 45 days, malaki ang tutuhan niya sa Manila. Nitong linggo lamang ay umiskor si Casimiro ng second round knockout victory kontra Mexican Armando Santos na ginanap sa Monterrey, Mexico. Dahil sa panalo ay nakuha ni Casimiro ang mandatory status bilang susunod ng kalaban ni IBF Flyweight World Champion Amnat Ruenrong ng Thailand. Ngunit kinakailangan munang intayin ni Casimiro ang susunod na title defense ni Ruenrong kontra Chinese superstar Zhou Shiming Marso ng susunod na taon bago makuha ng Filipino fighter ang kanyang title shot. We are planning to send ito to America for further training. Yun ang plans ko ngayon. After the holiday, kailangan he has to fly to America to continue the training. Sa ngayon ay nagbabakasyon na muna si Casimiro sa kanyang hometown sa Leyte at planong bumalik agad sa training matapos ang Pasko. Lipat naman tayo sa professional basketball dahil halos intak ang kani-kanilang lineup. Tiyak na muli magiging exciting ang semifinal series ng Rain or Shine Elasto Painters at Alaska Aces sa PBA Philippine Cup. Muling nagarap sa serye na nakalipas sa Governor's Cup. Sumikat na ang best of 7 series ng Rain or Shine at Alaska kani-kanina lamang. Umaasa ang Aces na hindi na mauulit ang insidenteng nangyari sa Governor's Cup kung saan nadula si point guard JV Casio.
habang nagle-layup sa closing seconds ng Game 4, dahilan upang mapatansik pa sila ng Elasto Painters sa sudden death Game 5. Pero kapwa aminado si Rain on Shine coach Yeng Giao at Alaska mentor Alex Compton na hindi malayong abuti ng do or die Game 7 ang kanilang serye, lalo pat kapwa gutom sa titulo ang dalawang teams. Samantala, hindi naman nakaligtas sa mabigat na daloy ng trapiko si Pure Food Star Hot Shots shooting guard James Yap. Habang bumabiyahe sa loob ng The Fort sa Taguig City kahapon, napuwersa ang 6'3" dribbler na sumakay ng taxi. Ewan ko lang kung si Miller ang driver niyan, dahil halos hindi umuusad ang kanyang sasakyan. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Dahil sa halos magkakasabay na pamamasyal ng ating mga kababayan sa tuwing holiday season, hindi maiwasang bumigat ang daloy ng trapiko sa mga lansangan. Kaya naman napilitan si two-time PBA MVP James Yap na mag-adjust, lalo pat halos hindi umuusad ang mga sasakyan sa loob ng The Fort sa Taguig City kahapon. Sabi na ikaw yung favorite player ko, hindi ko kalain na masakay kita. Kala ko hindi ka nagtataksi, sabi ko. Ano sabi mo? Sabi ko, hindi. Sabi, natatakot ako, syempre. Tapos, gusto mo, i-refer na lang kita ng huwag kang muna akong bayaran. Sabi ko, hindi. Trabaho mo ito, sabi. Ah, gano'n. Tapos ano mga pinag-usapan niyo? Basta ano mga tinanong niya? Ano nga na, pag may game kayo, talagang tumitigil ako na nanonood ako. Tumitigil na TV. At sa isang nakakatuwang pangyayari, nakilala si Yap ng namanghang taxi driver. Oo, okay. Tapos, bago ako bumaba, talagang sinabi niya sa akin, talagang hindi ako mapaniwala. Nag-taxi ka, tsaka nagsasakay kita. Dahil dito, nangako ang pamunuan ng Metro Manila Development Authority or MMDA na magde-deploy ng karagdagang traffic enforcers para matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa mga lansangan. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. James, habal-habal, sunod, subukan mo. Sa basketball pa rin, nagwakas na ang 3-year title drought ng Surigao Legends sa Del League Cup sa Marikina City. Sa pangunan ni two-time PBA MVP Willie Miller, naitakas ng Siargao ang 85-79 overtime win kontra defending champion Hobe Bihon kagabi upang makamit ang kanilang kauna-unang titulo sa taunang torneo. Panoorin natin ang highlights ng championship match ng Siargao Legends at Hobe Bihon sa report ni Ms. Lorraine Cerillo ng Polytechnic University of the Philippines. Hawak ang twice-to-beat advantage sa finals. Sinimula ng Siargao Legends ang misyon na matuldukan ang kanilang 3 taong title drought sa 4th Del League Cup sa Marikina City. Sa harap ng sellout crowd sa Marikina City Sports Center, agad na tumapak sa silinyador ang Siargao, katapat ang 2-time championship tormentor na Hobe Bihon. Pero pagpasok ng second quarter, nakakuha ng buwelo ang Hobe sa pangunguna nila point guard Al Vergara at surprise import Abreu Bailey. Naging mainit ang palitan ng baskets ng dalawang teams hanggang sa magposte ng 10 puntos na bentahe ang Hobe sa 4th period. Subalit sa punto na halos ipepwersa na ng Hobe ang winner-take-all Game 2, dito naman nag-init ang opensa ni Siargao superstar Willie Miller. Isang crucial 3-pointer ang pinakawala ng 2-time PBA MVP na sinundan naman ang pagputok rin ng opensa ni Charles Mami. Pero sa final 30 seconds, tunay na nadesisyonan ang laro. Isang 3-point bomb ni Miller ang nagtabra sa laban, 71 all.
Ngunit sa final 4 seconds, sumagot si Bailey ng sariling 3-pointer para ibigay sa Hobie ang 74-71 lead. Dito tumawag ng timeout si Coach Ron J. Enrile upang idisenyo ang isang play na nakasentro kay Miller. Pero dahil na-anticipate ng Hobie defenders, napwersa si Dodi Santa Cruz na pumukol ng game-tying 3-pointer para sa Surigao. Bagay na nabutata naman ni Eric De La Cuesta. Sa kabutihang palad, nasalo ni Miller ang bola, sabay pukol ng isang Hail Mary shot para madala sa overtime ang laban. Kailangan agawin yung bola para may 3 points. Kasi yun nga yung option sa akin to 3 na deny na onte. Medyo miscommunication lang sa sa inbounder. Tapos nabigay dun sa nabigay kay Dodi. Open siya. Although ititira niya talaga yun dahil nakaka-shoot siya ng 3 points. Nung pagka-block, nung nakita ko na bumounce yung bola, pumunta na kagad ako. Siyempre, instinct na rin na kailangan ng may tira kagad. So, swerteng-swerte, siyempre, God's grace na nagkaroon pa tayo ng time para maibitawan ng maayos yung bola. So, luckily, siyempre, na-shoot. Siguro yung nangyari, parang lucky shot. Parang pinapatunayan lang ni Willie na dapat nasa PBA pa siya. At sa extra period, dito na pinagpatuloy ng tandem nila Miller at Mommy ang pag-atake sa basket hanggang sa maihatid nila ang Legends sa 85-79 overtime win. This is the sweetest championship of all my time. Kasi 2 times na kami nila binibitin, at least ngayon nakabawi na rin kami kahit papaano. Thanks to Hobie for the very hard-fought game. Napakalakas na team talaga. Pero natsambahan na talaga namin sila at saka yung game namin well planned. So ayun, nanalo na rin kami sa wakas. Si Miller na nagsikap na ibigay sa Legends ang maiden championship sa D-League Cup ang nahirang na tournament MVP. Kailangan lang mag-champion kasi mahirap pag in the first game kailangan makuha na namin kasi second game medyo, di ba, pag second game nasa kanila yung momentum, tapos mas masaya, kumbaga mas down kami, sila mas hype na. So at saka siyempre first time na makakuha kami ng chance na maayos talaga. So samantala, matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 4th D-League Cup, nangako si Marikina City Mayor Del de Guzman ng mas malaking paliga sa susunod na taon. Nagpapasalamat tayo na tinatangkilik ang D-League. Ibig sabihin may tiwala doon sa ating patakbo ng liga. Hopefully sa mga susunod na panahon marami o sumali pa rin sila para sa kasiyahan din ng mga manonood ng mga taga Marikina. Ang D-League Cup ay sinusubaybayan ng ilang talent scouts na naghahanap ng bagong potensyal na pwedeng iakyat sa Pro League. Para sa PTV Sports, Lorraine Cirillo, Polytechnic University of the Philippines. Sa cycling, 2 major cycling races sa papasok na taon ang pinaghandaan ng 7-Eleven by Road Bike Philippines. Unang pipida ng Engineer Bong Swan-owned team sa Le Tour de Filipinas sa unang bahagi ng Pebrero bago silang sumuong sa hamon ng Ronda Pilipinas Cycling Race sa kalagitnaan ng kapareho ring buwan. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Suportado ng pamunuan ng Road Bike Philippines Continental Team ang pagdaraos ng Le Tour de Filipinas sa buwan ng Pebrero. Ayon kay team founder Engineer Bong Swan, masusukat ng gusto ang tibay ng mga local riders sa Le Tour, lalo pat may basbas ng world governing body na UCI ang 4-stage bikeathon. Mas yata ang Le Tour na maging natin kasi UCI race yan. So yung mga rider natin lalakot yan ay makakakuha ng points na manggagaling sa UCI kung sakaling Tiniyak rin ni Swan, pepedal ang kanyang mga riders sa Pilipinas. Katunayan, 2 team ang papasok namin niya kung sakaling maaprobahan nila. Yung dalawang Spanish natin, si Kayubit, pwede namin ibigay si Makmak sa kanila para maano nila si Joven at saka si Marcelo. Yan ang iyayahan namin
Bukod sa Le Tour de Filipinas, pinaghahandaan rin ng Road Bike Philippines ang Ronda Pilipinas Cycling Race na idaraos rin sa buwan ng Pebrero. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa NBA. Ginulantang ng Memphis Grizzlies ang home crowd sa AT&T Center sa San Antonio, Texas. Sa pangunan ni center Mark Gasol na pumukol ng 26 points, kabilang narito ang game-tying 3-pointer sa regulation na ungusan ng Memphis ang defending champion San Antonio Spurs 117-116 sa triple overtime kanina upang paliwigin sa 6 matches ang kanilang winning streak. Bukod kay Gasol, kuminang rin para sa Grizzlies si power forward Zach Randolph na tumikada ng 21 points at 21 rebounds, habang sina shooting guard Danny Green at center Tim Duncan naman ang nagsanib pwersa sa atake ng Spurs sa kanilang combined output na 48 markers at 23 boards. Dalawang beses na nanganib na matalo ang Grizzlies sa first at third extra periods, pero tunay na nagpamalas ang tibay ng dibdib ang team para maitakas ang 1-point victory. Ito ang unang panalo ng Memphis sa AT&T Center buhat ng ma-sweep sila ng San Antonio sa playoffs noong 2011. Ang susunod na mga katapat ng Grizzlies ay ang Chicago Bulls sa Sabado. Samantala, narito naman ang iyo pa mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Hinahanapan na ng destinasyon ng Boston Celtics si 4-time NBA All-Star point guard Rajon Rondo. Base sa ulat, nakikipag-usap na ang Celtics management sa Dallas Mavericks at ang hinihinging kapalit di umano ng kupunan para kay Rondo ay ang 2015 first-round draft pick, isang batang player at manalarong may expiring contract. Nakatakdang maging free agent si Rondo sa susunod na off-season at tila bantulot ang Celtics na bigyan siya ng maximum contract extension. Ang 6'1" dribbler ay kasalukuyang nag-average ng 8 points, 10.6 assists at 7.5 rebounds per game ngayong season. At sa NBA pa rin, hindi pa rin makakasama ng Golden State Warriors si center Andrew Bogut sa home game kontra Oklahoma City Thunder bukas. Ito'y dahil kasalukuyan pa rin siyang binabagabag ng right knee injury na nagpa-sideline na sa kanya sa nakalipas na 4 na games ng Warriors. Huling naglaro si Bogut sa matchup kontra Minnesota Timberwolves noong Disyembre 9 at buhat noon ay hindi pa umano nag-i-improve ang lagay ng kanyang injury. Sa football, masasabing nakabawi ang Liverpool Reds sa maagang pagkalaglag sa Champions League. Ito'y matapos na patalisikin nila ang Bournemouth 3-1 tungo sa pag-abante sa semifinal ng League Cup. Unang umiscore para sa Liverpool si forward Raheem Sterling sa 20th minute bago dinoble ni winger Philip Coutinho ang bentahe ng team sa 27th minute. Lalo pang nabaon ang Bournemouth nang madagdag ng isa pang goal para sa Reds si Sterling sa 51st minute. At makakatapat ng Liverpool sa Final Four ay ang Chelsea Blues. At sa Major League Baseball, pinapirma ng 2-year contract extension ng San Francisco Giants si relief pitcher Sergio Romo. Ito'y para mapalakas ang kanilang tsansa na makakopo ng back-to-back titles sa World Series. $7.5 million na salary kada taon ang inihatag ng Giants kay Romo, pero kinakailangan pa niyang pumasa sa medical test para maging epektibo ang deal. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Okay, at tayo po nasa kalagitnaan lamang ng ating programa. Marami pa tayong mga balitaktakan at balitaan. At ang maganda rito ay tayo makakapagkwentuhan, kayo at kami dito. And hopefully si Paring Snow makahabol pa at maging part ng ating program for tonight. In the meantime, meron po tayong mga numbers na ibibigay bago po tayo mag-break para sa gayon ay tayo ay makapagkwentuhan. Ang ating po mga numbers, 0947-617-9580 para po sa mga smart users. Sa mga Globe subscribers, meron po tayong dalawang numbers, 0917-352-8928 at sa aking DTC phone naman, 0916-507-3348. Naisingit ko pa yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports.
At nagbabalik mga kaibigan ng PTV Sports. Pero, Ben, alam mo ba yung password ng ng Facebook? Password ng Facebook. Tanong mo kay Snow. Hindi ko alam kasi. Sensya na. At in the meantime, mga kaibigan, yung mga tawag muna ninyo ang ating sasagutin. Again, ang ating pong mga numbers, 0947-617-9580 para po sa Smart. At 0917-352-8928. Yung aking number, ito, nakakuha na tayo ng isang caller mula po sa aking DTC phone. Sandali lang, partner, ha? Sandali lang. Okay, forma natin. Magandang gabi po. Hello. Galit ka? Brad, sino to? Yuri Menes po. Sino? Yuri Menes. Eugene Torres. Yuri. Jerry. Tama ba? Jerry? Jerry? Yuri po, Yuri. Oo nga, Jerry, di ba? Yuri. Yuri Gagarin. Yes. Nakakuha natin. Okay, Yuri, bye-bye. Hindi, joke lang. Yuri, ano may paglilingkod ko sa'yo? Ay, tatanong ko lang po sana kung nasa na po yung anak ni Mike Mustre. Saan na yung anak ni Mike Mustre sa papalay ko? Hindi, joke lang. Nabobore ako rito eh. Yung anak ni Mike Mustre, magaling na player yun pero sa ngayon, wala akong idea, Yuri, pero alam mo, yan ang isa sa segment na tinatrabaho natin dito. Hopefully, masimulan natin yung mga where are they now, yung mga ganon. So, Yuri, kung iyong mamarapatin, gagawin natin sa listahan natin yan. Hahanapin natin yung anak ni Mike Mustre para sa iyo. Regular viewer ka naman, di ba, ng programa? Second yan. Okay, very good. Sige. Trabahuin namin, Yuri, para sa iyo. Okay? Okay, Yuri, may tanong ka pa? Ay, tatanong ka po si Neil Etheridge. Ba't di na po nag-ano sa Aslan? Sino? Si Neil Etheridge po, yung goalkeeper nila. Si Neil Etheridge. Nako, siguro, teka kailangan natin ng isang phone para magtawag tayo. Pero, pwede ko ba mahiram to, TJ, yung phone mo? TJ, yung phone mo, gamitin ko muna para magamit ko yung SIM card ko na Globe. At magtawag tayo ng football expert para masagot ng tama. Yuri, yung tinatanong mo, mamaya sagutin natin dahil magtatawag tayo ng talaga nagko-cover ng football para sa'yo, Yuri, okay? Sige, salamat sir. Sige, may tanong ka pa o may bate, Yuri? Babating ko lang po yan ako, nanonood, si John Galen po. John Galen, tama ba yan? Opo. Okay, ganda na pangalan. Okay, Yuri, maraming salamat. Sige, salamat po, Sir Ben. Alright, ayan, si Yuri, ang isa sa mga avid viewers natin. And yung smart natin, naka-on ba to? Ay, hindi na, ano ba to? Ano ba to? Teka, mamaya ayusin natin itong ating smart. In the meantime, meron pa tayo muling tawag dito sa ating phone na DTC. Ayoko naman maging bias, pero DTC yung... Sige lang, patay mo na. Ay, hindi pwede. Naka-lock. Ito. Pwede to? Microsim. Hindi rin microsim to. Wawa naman tayo. Okay, partner, magandang hapon sa'yo. Ay, magandang gabi. Hello, good evening. Hello, good evening. Partner, pakibaba naman ng volume ng natin, ng TV. Yan. Good evening. Sino po sila? Sino po ba makakuha import na inayat ba ngayon? Teka, partner, sino nga itong tumatawag? Jerome Guevara po. Jerome Guevara. Ay, maririnig ka. Jerome, taga saan ka? Dito po sa Nueva Ecija, sa Nakita. Nueva Ecija. Okay, kababayan ni paring Snowball. Ano nga tanong mo, Jerome? Sino po ba makakuha import na inayat ba ngayon? Well, sa ngayon, wala pa tayo napapalit. Ano yan? Jerome? Hello? Kailan po? Jerome? Po. Alam ko po sa si Ivan Johnson po ba? Sino? Ivan Johnson? Ivan Nelson? Ano ko lang po sa FB. Sa?
Sa Facebook po, nakikita ko lang. Sa Facebook. Teka, magtatanong tayo ng mga sources natin dyan with Barangay Ginebra. Kasi right now, wala pa tayong nababalitaan no? Na import ng Barangay Ginebra. No, pero magpapalit lamang tayo ng ating number at ng SIM. At mamaya yung utang natin, yung kay Yuri at saka yung sa'yo utang natin ngayon, susubukan natin sagutin ngayon na partner. Okay lang? Okay, may tanong ka pa? Jason? Jerome? May tanong ka pa or pagbate? Pwede pong bumate? Sige, pwede. Binabati ko po yung mga magulang ko dito. Nanonood po sila ngayon. Ayan, okay. Okay, Jerome, saan kayo sa Nueva Ecija? San Isidro po. San Isidro. Okay, very good. Okay, Jerome, maraming salamat sa iyo, ha? Sige ba, sige ba. Ayan, meron tayong utang kay Jerome. At tignan natin kung makakakuha tayo ng information about dito po sa import ng Barangay Ginebra. In the meantime, dito po tayo sa ating smart subscriber. Okay, ito ba yung sa speaker? Okay, hello, magandang gabi. Hello, good evening. Hello? Yes, hello, good evening. Hello, good evening. Hello, magandang gabi. Sino po sila? Hello? Hello. Hello? Yes, sino po sila? Ha? Sino po sila? Hello? Hello, good evening. Hello. Good evening. Yes, good evening. Matanong na ako? Ayan, sino sila? Hello? Hello, sino po? Daniel. Rodel. Daniel. Pareho, ano tatanong mo? Ha? Hello? Hello. Hello? Yes, ano tatanong mo? Hello? Hello? Wala, hindi kayo magkaintindihan. Okay, sige. Teka, sandali lang Ayan. Okay, sige, habang nagtatawag tayo, direct, pwede pa tayo mag-play ng video? Direct, meron akong video rito. Ipi-play ko lang yung post-game interview. In a way, colorful yung post-game interview ng Alaska Aces when they won their last game to enter the semis. Pwede ba? Pwede ba, Iha? Okay, sige, ipi-play natin ito yung post-game interview ni Coach Alex Compton at yung kanyang player na si Calvin Abueva. This is their last game. Yung kanilang quarter-final stint wherein they won, and they advanced dito nga po sa semis when they defeated Meralco. Okay, panoorin po natin yung post-game interview ni Coach Alex Compton at ni Calvin Abueva na ginanap just recently. Again, I think the story of the game was umpisa namin. Pag sa isang 25 points na. Yan, dali. 4 minutes of the game. I think doon talaga kami nanalo. Hindi ko alam yung final score, sakto kung but parang even kami sa second half ata. So Morocco did a good job in the second half. They came back. It's nice adjustments. They adjusted well, but really the story of the game sa akin, sobrang ganda ng umpisa namin. You have a 22-point lead. You have a big chance of winning that game. Trainer Shai, coach. Sorry? About Trainer Shai. Can you talk about Trainer Shai going to the... I actually expect that to be a great series again. Obviously, taas ang respeto ko sa kanila. Doon po ako nag-start po coaching with Mr. Raymond Yu and Mr. Terry Kay, Colore, Coach Leo. But I have a lot of respect for them as an organization, and obviously, si Coach Yang is sa mga pinakamahusay na coach sa liga. Halata na yan. I don't know how the Hall of Fame works, but I'm sure if he's not in it yet, he will be. So they're a tough team. I think they match up well with us.
series. I expect a lot of games like that game at the end of the elimination where it'll come down to the last play. So I'll get dinner and then I'll start preparing. Thank you, home for letting me relax. I will join you for dinner. Sagot ni Calvin. Series, Coach Yeng. Actually, narinig kami dun sa ningas namin nung number 1 since kami, diba, sa elimination din. Doon nga natalo kami nung Reina Shine, tapos ano pa, for shot pa na ano pa nung rookie nila, kaya malaking bagay din sa amin na nawala yung top total namin. Kaya nag-spag pa rin kami, focus pa rin hanggang nakapunta ng quarter finals. Hanggang ngayon, talagang pinakita namin best namin. Paano pa kaya pag naging napunta namin ng series, talagang bibigyan namin buo para mapunta ng championship. Coach, yes, it's a big chance for Alaska na makabawi after the members of over 51 points. Actually, yung 51 points di ko iniisip ko talo kami sa kanila sa semis. Yun yung, I'll take a 51 point loss, any eliminations if you're going to get the championship. If that's the answer, okay lang. Elimination games, you can ask Morales. The elimination game didn't mean anything coming into this game. I think the big thing is we play, these guys play to get championships, to win titles. Rainer Shine obviously knocked us out last year in the semis. And that was a great series. Di ba hanggang sa uli, hindi mo alam kung sino mananalo dyan. Magandang laban. So, expect ko rin na magandang laban ulit. I wouldn't be surprised if it's a deep series. Hopefully we can come out on top. But obviously, yung experience sa kanila, these guys keep playing hard. Ang gusto ko sa mga players ng Alaska, napakasipag naman. Obviously, you guys see Calvin all the rebounds and his effort. And he leads us in that category. But 1 through 16, all of our players play hard every day. Yung mga hindi nyo nakikita sa ensayo, kung paano kami naglalaro dito, yun ang ginagawa nila sa ensayo. Kaya sobrang saya mag-coach ng nitong klaseng player. Coach, yung birthday equals back to the last time. I'm sorry. Birthday equals the big back. I don't know. I mean, I think Arizona and Henry Walker kind of canceled out. Henry had his struggles at times, but Rainer Shine's how many finals have they been in a row? They won the 20. Okay, yan po yung post-game interview. Sayang hindi nakita rin yun, yung natanong si Calvin Abueva about Coach Yeng Guiao. At sabi nga niya na kababayan niya, para silang taga-Angeles. At binoto niya si Coach Yeng Guiao. Okay, and when we continue yung dalawang tanong na susubukan po natin sagutin about Neil Etheridge and the import ng Barangay Ginebra. And siguro update sa score na nagaganap po ngayong Game 1 between Alaska and Rainer Shine sa pagbalik po ng PTV Sports. Okay, we're back mga kaibigan PTV Sports at ito yung ating isang number naman ang ating pong bibigyan ng daan yung ating pong 091735289228. Saan ang speaker nito? Sa likod. Okay, sige. Tsaka lang. Relax ka lang. Okay. Good evening. Hello. Yes, good evening. Sino po sila? Sino? Rodel. Partner, pakibabaan ng volume ng TV natin, nag-feedback. Apo. Ayan. Okay na, nababaan mo na, Rodel? Apo. Okay, Rodel, ano may Romel po, Romel. Romel? Ha? Jomel po. Jomel. Apo. Jomel. Sige, Jomel, anong may paglilingkod namin sa'yo? Kailan po ba makapaglaro sa Dilan na Babo? Sino? Si Dilan na Babo po kailan po makakalaro? Galing na po kayong injury niya. Sino? Si Dilan na Babo. Wala na ngayon dahil out na yung partner, out na yung Barangay Ginebra. No, pero siguro subukan nating interviewin. Okay, si Dylan. Magpapaalam lamang tayo at saka siguro malaman na rin natin sa kanya kung meron silang import
Right now, okay. So, Jomel, standby ka lang ha. Meron ka ba ibang tanong? May ibang tanong ka pa, Jomer? Totoo po ba yung trade po kay Kasi Pringle sa Inebra? Kanino, Kai? Pringle po. Trade daw po sa Dog Inebra. Kramer. Pringle po. Pringle. Stanley Pringle. Naku, mukhang mabigat yan pero sa ngayon, alam mo, technically, pwede na sila mag-trade dahil out na sila pareho. Okay. Pero as far as yung trade rumor is concerned, wala pa tayong nababalitaan about dun na Jomel eh. Teka sandali Jomel TJ, pakitawagin nga si Dylan. Tanong mo kung pwede natin siyang ma-interview at kukumustahin. Okay, nakadial na yan. Pakikusap lang si Dylan yan. Kumpara ka yan. Okay. Jomel, may tanong ka pa? Wala na po. Wala, bate, baka meron kong gusto batiin. Pinapati ko po yung kuya ko, si Ramos, saka yung dalawang kakaming ko. Si Jen, saka po si Dylan. Yun lang po. Okay. Okay, TJ, gano'n mo. Para, yan. Wala ba? Okay, maraming salamat, Jomel. Ako. Okay, ayan. At subukan na, dami na nating utang. Si Kenil Etheridge, yung import, at saka, bakit yung smart ayaw? Hindi ko to sinasabotaya kaya nagri-ring pero ngayon ayaw. Okay, hello, good evening. Hello. Yes, good evening. Yes, good evening po. Sino po sila? Si Paul po. Paul. Rojas. Paul, taga-saan ka, Paul? All po, from City. Okay. Paul, pakibaba ng TV natin Paul, pakibaba ng TV, volume. Nag-feedback. Okay po. Ayan. Yung mga viewers natin, excited na marinig yung kanilang boses habang pinapanood tayo rito. Okay, Paul, nandiyan ka na? Hello, Paul. Paul, taga-saan ka, Paul? Mati po, Davao Oriental. Mati sa Davao Oriental po. Davao Oriental. Mati, sa Mati. Mati City. Ang layo ang layo. Okay. Okay na siya. Sige. Paul, standby ka lang Meron lang tayong kakausapin na importanteng yes, sir. Naka-globe ka ba? Andy naman to. Andy. Okay, sige. Standby lang Hello? Dylan? Hello? Okay, kasama po natin mga kaibigan sa kabilang linya ng telepono ang ating kaibigan na si Dylan Ababo. Dylan, good evening. Good evening, Kuya Benny. Salamat po sa pag-invite. Yan, Dylan, marami nagtatanong sa iyo. Ano bang latest at kailan ka raw ba talaga makakapaglaro? Actually, pwede na sana ako sa semis, kaso natalo naman kami sa talking text nung last time, kaya sayang naman. Dapat maglalaro ka na. Oo, kaya sana ako sa semis kasi mag-start na ako mag-practice Naku, sayang naman. Ano ba yung huling injury na nagpatagal sa iyo ng paglalaro mo, Dylan? Bali, nagkaroon ako ng meniscal surgery nung bakasyon bago tong All Filipino Cup. Okay. Tapos, nung okay na ako, naglalaro na ako, malapit na yung opening, napunit yung muscle ko sa binti. Naku, sakit kaya yun, yan. di tuloy ako nakalaro na. Okay. Alright. So far ba ngayon, kailan ba balik niyo sa ensayo, Dylan? January 4 pata kami. January 4. Pero Dylan, kumusta yung mood ng team after nung nangyari na hanggang quarterfinals lang kayo? Kumbaga, paano ba naging treatment nyo dito sa naging campaign niyo ngayong Philippine Cup, Dylan? Siyempre, sobrang disappointed ang lahat dahil yun nga, lagi na lang kaming kapos. Lagi na lang kaming yung knocking on the door. Ayun, disappointed na lahat pero ayun nga, kailangan na lang talaga magpursige lalo. Ibig sabihin, kulang pa yung mga ginawa namin, kulang pa yung mga practice namin para makamit ulit yung gusto natin lahat, yung championship, diba? Okay. Pero yung adjustment nyo kay Coach Jeffrey Carriazo, Dylan, kumusta naman?
Yung adjustment ni Coach Jeff, okay naman. Napakatsaga magturo ni Coach Jeff. Talaga minimake sure niya na everyone's on the same page. Kumbaga, nasa sa amin ng players yung execution din eh. Kung sa laro, kumbaga Coach Jeff can only do as much. Pero siyempre, sa execution pa rin ng players talaga ang magiging bottom line. Okay. And ano masasabi mo, Dylan, dun sa mga fans ninyo, hindi din yung mga critics ninyo na umiiksi yung pasensya dahil sinasabi 7 years na nga kayong walang championship? Ayun, nagpapasalamat pa rin ako sa mga manalo-matalo, nandiyan sumusuporta. Actually, nahiya na rin kami sa mga fans dahil sobrang suporta nila. Sa mga criticisms naman ng mga ibang tao, nagpapasalamat din kami kasi syempre dahil doon lalo kami nagpupursige sa parang hinahayaan namin na dahil doon sa mga criticism na yun, nagsisilbi siyang challenge para sa amin. Okay. And in the meantime, Dylan, siguro ngayon busy tayo rito sa hookup watches. Tama ba? Oo, syempre yung hookup watches natin, meron na tayong syempre watches, di ba? Meron na rin tayong mga hoodies, meron na tayong mga t-shirts, meron na tayong mga sandals, jogger pants, shades. Halos nakakompleto na natin. Syempre, meron din tayong floral shoes for the meantime. Meron na rin kayong mga sapatos? I-text ang Sir Dennis, kailangan na nila i-text ang number na 0926-671-3668. That's 0926-671-3668. Saka na sa Instagram ko naman, saka Facebook yung lahat ng mga designs. Ayan, and ngayon ba yung latest design na masabi natin na talagang magiging kumbaga pagka binili mo ay sulit na sulit? Ulit yan, kuya. Ano yung latest design na pinagmamalaki ninyo ngayon na bago dyan sa inyong hookup watches? Actually, latest design namin yung mga Oreo straps. Nakikita nyo naman sa Facebook at Instagram ko. Saka syempre, meron na rin pala tayo mga sandals. Mga sando, yan nga, mga t-shirts, mga jogger pants, gano'n. So yun, nakakatawa kasi kung ano yung design sa watch, yun din yung design sa t-shirts, yun, sa mga hoodies. Tapos tuloy-tuloy pa yung paggawa ng mga design, kaya mabilis ang transition, kaya ayun. Hindi ba, naging limited edition. So, kumbaga, mas maganda magkaroon tayo ng hookup watch at bumili tayo na marami. Ayan, so parang lumalabas, pwede na magterno yung yung mga jackets niyo at yung mga relo. Tama ba yun? Tama ka, kuya. Iyon, okay, maganda. Okay, Dylan, maraming salamat sa iyo and still good luck sa iyong career and lumalabas yan. Next conference, maglalaro ka na. Oo, pero hopefully wala na ng injury kasi lagi na lang pag malapit na, bigla ng injury. So yun, pray lang talaga kay Lord, saka trust lang talaga sa Kanya. Oo nga, parang natataon, kung kailan magsisimula yung season, doon ka naman nagkakaroon ng injury. Laging gano'n. Oo nga, di ba rin? Tsaga-tsaga lang, Dylan. Oo nga ganun talaga. Kailangan mag-stay positive para syempre, sa mga fans natin, syempre para sa sarili ko rin. Ayan, so import, wala pa Dylan? Wala pa naman ako naririnig, Kuya Dennis. Okay, sige. Okay, Dylan, maraming salamat. Thank you, Kuya. Merry Christmas, Happy New Year sa lahat. God bless you guys. Thank you, Same to you. Yan mo mga kaibigan, si Dylan Ababu ng Barangay Ginebra. Ayan, at okay, sige. Andali Ano yung utang natin? Meron pa tayong utang sa football pero bago yan, tumanggap muna tayo ng isa pang tawag. Hello, good evening. Yes, magandang gabi po. Yes, good evening. Sino po sila? Kapunto, si Paul. Hi, Paul. Pasensya na medyo, alam mo na, masikat sa'yo yung Dylan Ababu. Kaya inuna muna natin. Okay. Dylan. Paul, kumusta na? Anong may paglilingkod namin sa'yo? Tatanong ko lang about yung possibility na matrade si Rondo sa Lakers. Kanina nga meron tayong balita tungkol doon. Pero kung titignan mo, pagka yun na nga, ang nangyari na nga ngayon is that yung Celtics nag-announce na nga na nasa trading block na itong si Rajon Rondo. Na kung titignan natin, yung Lakers, by next year, meron silang malaking salary cap na room. But right now, sa tingin ko,
that's one option na pwedeng i-consider ng Lakers. Pero as of the moment, sa nakikita natin, mukhang wala pang linaw kung pwedeng mapunta sa Lakers si Rajon Rondo. Bossing, kailan ba mag-expire yung contract ni Kobe? Ano yun? Sa tingin, next year ba mag-end yung contract? Ang alam ko, ang alam ko, pinirmahan niya last year 3 years. So, magto 2 years ngayon. So, baka in the next 2 years yung kanyang kontrata. Pero sa tingin nyo, kaya niya maglaro hanggang 4 to 5 years? Ako tingin ko yung the way na nilalaro niya ngayon, Paul, mukhang siguro yung ganung level, mga kahit na 2 years, siguro kaya niya. Pero ano sabi mo? 4 years? 4 to 5 years kaya. 4 to 5 years, medyo masyadong masyadong mabigat para sa kanya sa tingin ko, Okay, ganun ba? Pabati na lang po kung pwede. Sige, go ahead. Magandang gabi nga pala kay Amag, dyan sa Bilawan. Kay Bubu, sa mama ko, kay Kikin, tsaka kay Glenn. Yan lang po. Okay, Paul, maraming salamat sa iyo. Okay, you're welcome po. Maraming salamat din. Yan, Paul ng Mati, Davao. Okay, chine-check natin yung para official, yung kontrata ni Kobe Bryant. Teka, i-check natin ito. Ayun, until next year, yung kanyang kontrata. 25 million siya ngayon. 23 million ngayon. Next year, 25 million. Okay, and so goes our Thursday edition of PTV Sports. Sa lahat po ng mga pinasasalamatan ni Snow Badwa, maraming salamat sa inyong lahat dahil baka kapusin ako ng hininga pag ako yung bumati sa inyong lahat. Okay, at hopefully by tomorrow, okay na po si Snow Badwa. And syempre sa aking wife, Kini, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Base, Mama Lau, Mami G, Daddy Dan, at sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat. Sports Radio, kalas na po tayo. Sa ngalan po ni Snow Badwa, ako po si Dennis Principe, at ito po ang PTV Sports. Bye-bye.